Dumating ba sa inyong buhay na kayo ay nanalangin ng mga bagay na tila walang paggalang sa Diyos? O kaya panalangin sa Diyos na meron kang pag-aakusa o yung accusation na hindi patas ang Diyos? O merong kawalan ng hustisya ang Diyos sa iyong buhay? Ito ba ay isang panalangin ng daing at panalangin ng reklamo? Ang kabanata na ating titignan sa umagang ito ay ayon sa mga nabasa ko na mga pagpapahayag na mga mangaral ay ito yung tila iniiwasan ng mga mangangaral. Dahil ang awit 88 ay kadalasang tinatawag nilang madilim na awit. Madilim sapagkat parang nakakakilabot ang mga sinasabi ng mga awit na ito sa Diyos. Hindi tayo marahil sanay na magsalita ng ganito sa Diyos. O kung mayroong makakarinig ng mga katagang ito, baka sinuway ng katabi niya na huwag kang magsasalita ng ganyan, o huwag kang mananalangin ng ganyan sa ating Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay banal at Diyos natin ay makapangyarihan. Ngunit ito ay isang halimbawa ng panalangin. It is an extreme way of praying. Kuminsan, ano ba ang salitang an extreme way of praying? Ano ba ang kahulugan natin kapag nabanggit ang salitang extreme? Ito ay maaring sabihin natin na ito ay napakasobra o kaya nakakasindak na bagay. At ito ay nakakasindak nga na bagay sapagkat ito ay nakasisindak sapagkat sa uri ng kanyang panalangin at kung bakit niya sinasabi ang mga bagay na ito. Tingnan ninyo sa isang panimula na nakakabagabag ng damdamin sapagkat naroong sinasabi niya, siya ay tinalikuran na ng Diyos. At ikalawa, ito ay isang bagay na tayo ay turuan at magkaroon tayo ng pagpapaalala na kahit na sa tingin natin na tinalikuran na tayo ng Diyos, ay naroon pa rin dapat tayong tumawag at manalangin sa Kanya. Na ang panalangin ay isang napakahalagang bagay at gawain sa buhay ng isang anak ng Diyos. Kung ating titignan, ito ay sinasabing siya ay anak ni Korah sa punong mga awit ayon sa Mahalat, Leanot, maskil ni Heman na Ezrahita. Ulit ay wala tayong makikitang tulong ng mga nagkumpunin ito para magkaroon tayo man lamang ng paglalagay kung anong panahon ito nang isinulat sa Aklat ng Awit. Ang sabi ko nga, kapag binabasa natin ang Aklat ng Awit ay hindi ito katulad ng binabasa natin ng mayroong sunod-sunod na panahon or in a chronological time o manner, kundi ito ay pinagsama-sama sa 5 aklat at tayo ay katunayan matatapos na nga tayo sa ika-3 aklat. At kung bakit ito ay mayroong 5 divisions at tayo ay nasa book 3 ng Psalm ay dahil ang bawat aklat ay may tema. At ang tema ng aklat ng ika-3 ng awit ay patungkol sa sama-samang mga Israelita na sila ay nasa tanggap at sabi ng mga dalubhasa sa Old Testament at sa Aklat ng Awit, ito ay mas tinitignan nila nang sila ay bihag. Ngunit, kung susubaybayan natin itong taong itong, sino ba itong si Heman na nabanggit na Ezrahita? Ang makikita natin, ito ay sa kapanahunan ni Haring David. At itong si Heman na ito, kung siya nga ang taong ito,
ay ang naitalaga nakabilang sa mga tinatawag nating mga musicians, mga awit at mga awit na nangunguna upang sambahin ang Diyos. At yan ay ating makikita sa panahon ni David at kung titignan natin, yan ay nasa Unang Hari, Kapitulo 4, Unang Kronika, Kapitulo 2, at ang Unang Kronika, Kapitulo 15 at Unang Kronika, Kapitulo 25. At narito ang pangalang tinutukoy kong si Heman. At kung siya nga ang taong ito, ay maaring mailagay natin ito sa kapanahunan ni David. Ngunit, marahil din, dahil ito ay nasa ikatlong aklat ng 5 aklat ng dibisyon ng awit, ito ay maaring naulit habang ang mga Israelita ay bihag sa Babylonia. O ganun pa man, ay sinasabing, therefore, it is a communal lament. Ito ay sama-sama na inaawit ng mga Israelita ng mayroong panaghoy. Ngunit makikita natin na ito ay isang kabilang sa hinirang ng Diyos na bayan. At kung siya nga ang si Heman na panahon ni David, siya ay kabilang sa mga lingkod sa pagsamba o sa templo ng Diyos. O kaya ito ang Israel na alam nating chosen nation ng Panginoon na ngayon ay nasa lugar ng kabigatan at kapahamakan dahil sila ay bilang mga bihag sa Babylonia. Nais kong basahin sa ating kalagitnaan ng salita ng Diyos. Awit, Kapitulo 88. O Panginoon, Diyos ng aking kaligtasan, ako'y dumaing araw at gabi sa harap mo. Paritingin mo nawa ang aking panalangin sa harap mo. Ang iyong pandinig sa aking daing ay ikiling mo, sapagkat ang aking kaluluwa ay puno ng mga kaguluhan at papalapit sa Sheol ang aking buhay. Ako'y ibinilang sa kanila na bumababa sa hukay. Ako'y taong walang lakas, gaya ng pinabayaan sa gitna ng mga patay. Gaya ng pinatay na nakahiga sa libingan. Gaya ng mga hindi mo na inaalala sapagkat sila'y inihiwalay sa iyong kamay. Iniligay mo ako sa pinakamalalim na hukay, sa madidilim na dako at kalaliman. Ang iyong puot ay mabigat, sa akin ay nakapatong. Ang iyot at iyong sinaktan ako ng lahat mong alon. Pinalayo mo sa akin ang aking mga kasamahan. Ginawa mo akong isang bagay na kanilang katatakutan. Ako'y nakakulong upang ako'y hindi makatakas. Dahil sa kalungkutan, ay lumabo ang mata ko. O Panginoon, araw-araw ay tumatawag ako sa iyo. Aking iniaabot sa iyo ang mga kamay ko. Gagawa ka ba ng mga kababalaghan para sa mga patay? Ang mga patay ba ay babangon upang purihin ka? Ang iyo bang tapat na pag-ibig ay ipahayag sa libingan o sa Abaddon ang iyong katapatan? Ang iyo bang mga kababalaghan ay malalaman sa kadiliman o ang iyong katuwiran sa lupain ng pagkalimot? O Panginoon, ako sa iyo'y dumaraing. Sa umaga ay dumaraing sa harap mo ang aking panalangin. O Panginoon, bakit mo itinatakwil ang aking kaluluwa? Bakit mo ikinukubli ang iyong mukha sa akin? Pinahihirapan at malapit sa kamatayan. Mula sa aking kabataan, tiniis ko ang pagkatakot sa iyo. Wala akong kakayahan. Ang iyong mabangis na puot ay dumaan sa akin.
Winasak ako ng iyong mga kakilakilabot na bagay. Kanilang pinaligiran ako ng gaya ng tubig sa buong araw. Kinubkob nilang akong magkakasama. Inalis mo sa akin ang aking mangingibig at kaibigan. Ang aking mga kasamahan ay nasa kadiliman. Ito ang salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Kayo po, Panginoon, ay mangusap sa aming kalagitnaan. Dalangin namin kung ano ang kahulugan ng aming binasang awit na ito. Nawa, magkaroon kami ng mababang pagtanggap ng inyong salita. At sa awit na ito na tinatawag ng karamihan na isang madilim na awit, ay makita namin ang liwanag ng inyong pagmamahal at ng inyong kapangyarihan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang isang scholar ay nagwika na itong sumulat na ito ay maliwanag na siya ay kabilang sa tipan ng Diyos, sa matandang tipan, dahil siya ay isang Israelita. Ngunit sinasabi ng isang dalubhasang ito na hindi ganoon kaliwanag o kalinaw ang kanyang kalagayan bilang kabilang sa ilalim ng tipan ng Panginoon. Kung kaya't narito ang kanyang pag-aakusa na iniwanan siya ng Diyos at tila sa kanyang mga pagsasabi at panalangin ay naroon na ang Diyos ay walang hustisya sa kanya. Kaya nga ito ang aking panimula na pananalita na nanalangin na ba kayo ng ganito? Na inyo nang pinagbintangan na hindi patas o hindi tama ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Isang bagay rin na hindi natin makikita sa Old Testament na siyang itinuro ng Panginoong Jesucristo sa Bagong Tipan na tawagin ang Diyos na Ama. Sa Old Testament, kaya nga tinanggal yung sa Yahweh ang letrang A at E, ang A at E, ay dahil sa kanilang pagkaunawa ng Diyos ay banal. At hindi mo dapat itong wikain ng tulad ng mga wikat pangalan ng pangkaraniwang tao dahil inihiwalay nila ang Diyos. Kaya't naroon yung tinatawag na tetragrammaton at ang ayon sa mga kasulatan na maging yung mga sumunod na mga batang mga Israelita ay hindi na alam talaga bigkasin ang tunay na ngalan ni Yahweh. Dahil ang sumunod na mga henerasyon ay natanggal na ang tamang pagbigkas. Bagaman, mayroong paggalang ang bayang Israel sa Diyos, kung kaya't pati sa pagtawag ay iniiwasan na mabigkas ang ngalan ni Yahweh. Kung kaya't marahil ay hindi nila tinawag ang Diyos na Ama. At ito ang tinuro ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad sa Bagong Tipan. Hindi ba't ang mga alagad niya ay nagsabing, Panginoon, turuan niyo kaming manalangin. At ang turo ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad ay ganito kayong manalangin, Ama namin na nasa langit. At naririnig ng mga alagad, kung si Jesus ay tumatawag sa Diyos, ang tawag niya sa Diyos ay Ama ko, ang aking Ama. Sa matandang tipan, wala tayo makikitang ganitong panalangin na may pagtawag ang mga Israelita sa Diyos na Ama. Pero mapapansin natin na ang panalangin nitong mga awit na ito ay isang panalangin na para bang siya ay nagsasalita sa kanyang Ama. Anong ibig kong sabihin? Palagi ko tayo ay dumaan sa panahon ng tayo mga bata na nagreklamo tayo sa ating ama. Na nasabi natin sa ating tatay, unfair ka, daddy.
marami kang ginawa sa akin na hindi tama. Pero bakit nagagawa ito ng mga anak na nasasabi sa kanilang ama? Dahil sa kanilang relasyon. Dahil ama at anak, kahit minsan ay para bang masakit pakinggan, pero nasasabi ito ng mga anak dahil sinasabi niya ito sa kanyang ama. Kaya nakita niyo na marahil ay masasabi natin na ang mga awit na ito ay hindi tumatawag sa Diyos na kanyang ama, pero yung pamamaraan ng kanyang pananalita ay mayroong relasyon at ugnayan na siya ay anak ng Diyos. Ngunit, natapos nating mabasa ang buong kabanatang ito, ay walang sagot ang Diyos. Walang nailagay sa kabanatang ito na ang Diyos ay sumagot. Ang maliwanag na makikita natin sa awit na ito ay ang kanyang pinagdadaanan. Siya ba ay may karamdaman? Dahil nabanggit niyang mula pa ng pagkabata, siya ay nakakulong. Alam niyo, iba-iba ang paliwanag ng mga Old Testament scholars dito na ang karamdaman daw ng taong ito ay may ketong, kaya siya ay iniiwasan ng kanyang mga kaibigan. Bagamat walang nakalagay kung anong uri ng karamdaman, kung siya ay isang individual na Israelita, o kaya kung siya ay, ito ay tumutukoy sa bayang Israel na nakakulong sa Babylonia o mga bihag, at dahil dito ay ang kanilang dating mga kaibigan ng mga karatig bansa ay hindi na nila makasama. Kaya, ganun pa man, kahit ito ay punong-puno ng daing at maliwanag ang kanyang pagpapahayag ng kanyang daing at napakaliwanag ng kanyang akusasyon. Pero masasabi ko na ipinakita sa atin ng Diyos at niloob ng Diyos na mailagay itong kabanatang ito sa aklat ng awit upang tayo ay maturuan ng panalangin. Kahit na sa panahon na tayo ay hirap na hirap at punong-puno ng bigat at problema at talagang parang napakadilim na ng ating kalagayan at para bang wala na tayong nakikita pang kinabukasan o pag-asa, ay naroon pa rin siya ay tumatawag at nananalangin. At yan ay masasabi natin na isang kahangahangang pagpapakita ng kanyang pananampalataya. On the other hand, nandun ang kanyang reklamo at akusasyon at pinagbibintangan na ang Diyos ang lahat ng gumawa ng bagay kaya't ganitong buhay niya. Pero nagsimula siya sa talatang 1, O Panginoon, Diyos ng aking kaligtasan. Kung ito man ay parang introduction lamang, ngunit masasabi natin that it was a remarkable expression of an understanding of the relationship between itong mga awit na ito o itong kumatha na ito at ang kanyang Diyos. Kung hahatiin natin itong kabanatang 88 ng awit, ay tatlo ang gusto kong makita nating paghahati. At ang tatlong ito ay ang patungkol sa kanyang pagtawag sa Diyos. Tingnan ninyo ang unang pagtawag sa Diyos. Simula sa talatang 1 ng awit 88, naroong sinasabi niyang, ako'y dumaing araw at gabi sa harap mo. Yan ay simula talatang 1 hanggang sa may talatang 9. At naroon ang kanyang panaghoy sa pagtawag niya at pagdaing niya. Alam naman natin, kapag dumadaing ang isang tao, ito ay may nararamdaman. Wala naman dumadaing na humahalakhak. Kaya ito ay panaghoy. At ikalawang gusto kong makita natin na pagtawag sa Diyos at paghingi ng saklolo ay nasa talatang 9. At sinasabi niya rito, dahil sa kalungkutan ay lumabo ang mata ko.
O Panginoon, araw-araw ay tumatawag ako sa iyo. Aking iniaabot sa iyo ang mga kamay ko. Ikalawa na gusto ko makita natin ay ang ikalawang pagdaing ng mga awit na ito. At ito ay simula sa talatang 9 hanggang sa may talatang 12. At pagkatapos ang ikatlo ay ang talatang 13, O Panginoon, ako sa iyo'y dumaraing. Sa umaga'y dumaraing sa harapan mo ang aking panalangin. At bagamat naroon ang tatlong bahagi ng pagdaing, isang makikita natin, ang paghingi na siya ay pakinggan at siya ay saklolohan ng Diyos. At nabanggit niya na siya ay napakalapit na sa hukay. Alam niyo mga kapatid, pag nababasa pala natin ang sa Old Testament ang Sheol, kadalasan ay ito ay naihahambing sa New Testament ng Hades o impyerno. Ngunit dito sa awit na ito ay hindi natin ito inihahambing ng Sheol, ay ang Hades o ang hell sa New Testament. Bagaman ito ay maaring magamit at nababanggit na ang Sheol ay sa Old Testament ay ang madilim na lugar at dito pupunta ang mga walang pananampalataya kay Yahweh at sa bagong tipan ay ang impyerno, ang hell, ang Hades. Pero ang isang pagpapaliwanag, ang isa ring kahulugan ng Sheol ay ang libingan. O kaya ay ang Sheol ay ang lugar na kung saan ang lahat ng mga namamatay ay paparoon. Kaya't kuminsan, nababanggit na ito ay pit. Isang pit, malalim na hukay na madilim at kung ikaw ay itinapon doon ay hindi mo kayang umakyat dahil ito ay napakalalim at napakadilim. At dito ay kanyang sinasabi ang kanyang kalagayan ay malapit na siyang mamatay. Bakit ba tayo kinakailangan mamatay? Katunayan, ang paksang kamatayan ay mas maliwanag na sinimulan ito sa unang aklat ng Biblia. At ang kamatayan patungkol sa Old Testament ay punong-puno ng katuruan na nakatakda sa atin ang ating kamatayan. Kahit na ang tingin mo ay napakalusog mong tao at ikaw ay, anong masabi natin, gym buff o health buff at talagang tinitimbang mo lahat ng iyong kinakain, ang ating buhay sa mundong ito ay nakatakda na at hindi natin ito kayang lampasan. Kaya hindi totoo yung naisahan natin sa kamatayan. Nakala niya tayo patay na at nakatakas tayo sa kamatayan at tayo nabuhay na muli. Mali! Hindi ka pa nakatakda. Kaya hindi ka pa patay. Pero yung mga natakasan mong kamatayan, sa halip na ikaw ay magmayabang, ay dapat ikaw ay mag-isip-isip na kapag ikaw ay namatay, saan ka paroroon? Bakit ba namamatay ang tao? Umpisa ng aklat ng Biblia dahil sa kasalanan. At ito ang sinabi ng Diyos sa unang tao kay Adan at kay Eva. At sinabi ng Diyos kay Adan sa oras o sa araw na iyong kainin ang bungang punong kahoy na sinasabi kong huwag mong kainin, ikaw'y mamamatay. At dito nagsimula kung bakit tayo'y namamatay. Makakarinig kayo ng mga panaghoy at iyak, bakit kinakailangan kang mamatay? Ang sagot ay dahil ito ang epekto ng kasalanan. Kahit tayo'y mga Kristiyano, namamatay tayo. Kahit ikaw na ang pinakabanal na sasabihin, alam niyo, may sa church ay meron tayong mga pagsasalarawan ay yan ang pinakabanal sa amin. Yan ang pinakamatuwid sa amin talagang, yan ang taong yan pag sumunod niya sa salita ng Diyos, talagang, anong tawag doon? Eksakto sa hulog. Kuminsan, walang baluktot. May mga ganun na description. Parang mamamatay pa rin yan.
At ito ang turo sa atin na kapag tayo ay nasa bingit ng kamatayan, ano ang pamumuhay natin bilang mga anak ng Diyos? Masdan ninyo ang sinasabi nitong mga awit na ito. Ano pang magagawa ng isang tao kapag patay na? Hindi ka na mabibigyan ng papuri. Hindi na kita madadakila kung patay na ako. Ganito ang mentalidad ng mga Old Testament saints. Dahil ang sinasabi nila, paano ko pa maipapahayag ang kadakilaan mo, Diyos, sa mga taong nasa aking kapaligiran kung patay na ako? Ito ang kanyang sinasabi, hindi yung kapag patay ka na, wala ka ng saysay, katuruan ng mga ibang reliyon, na hindi ka na umiiral. Ang punto nitong salmong ito ay, sa akin, ay napakahalaga na ikaw ay aking sambahin at parangalan. It is so precious to me na ang relasyon ko sa iyo na may pagpapahayag ng samba ang aking kagalakan. Katunayan, kaya nga tinawag ang awit na papuri. Di ba? Ang psalm is praise. Ito'y pag-awit ng papuri. Pero na-imagine ba natin, aawitin mo itong madilim na awiting ito ng kalungkutan at pagbibigay ng accusation sa Diyos? Para sa mga awit na ito, kung ako man ay may karamdaman at hindi ako makalabas, hindi ako makasama sa kapulungan ng mga anak ng Diyos, ito ang pinakamalungkot sa buhay ko. Nakuha niyo yung punto? Hindi siya gumagawa ng excuse na, kailangan salamat, dito lang ako sa bahay. Para sa kanya, gusto niyang ma-engage, ma-involve, kasama ang mga banal, ang mga anak ng Diyos kapag sila ay sumasamba sa Diyos. Para sa kanya, it is a serious impairment of his spiritual life. At pagpapaalala sa atin na itong mga awit na ito ay ganun na lamang ang kanyang puso at desire na siya'y pakinggan ng Diyos upang makasama niya ang kanyang mga anak, kapwa, mga hinirang ng Diyos, o kapwa, mga mananamba sa Diyos. At kapag siya'y namatay, ito ang punto niya. At kapag siya'y namatay, nasan pa yung kanyang pagsama sa kongregasyon ng sumasamba sa Diyos? So, sa mga awit na ito, death annuls the most vital spiritual attitude available to him. And that is the praise of God. Kaya dalawang gusto kong makita nating punto dito sa awit na ito, ang kabanatang ito. Una, ang kanyang pagpapahayag, ang kanyang testimonya, habang siya'y nabubuhay, na meron siyang isang uri ng damdamin, kung ito man ay karamdaman, kung maaaring matawag natin, this is a life-threatening disease, at naaamoy na niya ang kamatayan, kung kaya't siya'y tumatawag sa Diyos. Kahit para bang sinasabi ko nga, it is an extreme manner or way of praying. Pero ito'y pagpapakita ng pananampalataya ng isang tao. Bagaman maliwanag sa kanyang buhay ay naroong may pagsisisi siya sa Diyos. O sinisisi niya ang Diyos dahil sa kanyang kalagayan, tinalikuran mo ako. Pero isang bagay ang makikita natin sa puntong ito. Kung maaring maihambing natin, meron itong katulad sa aklat ni Job. Hindi ba si Job ay ganun din? Gusto ko na mamatay. Sabi ni Job, sana hindi na ako isinilang. At si Job din ang nagsabi na, nasaan ka? Naroon din ang damdamin ni Job na isipin niyo itong taong itong si Job. Mayaman ng kanyang kapanahunan.
kagalang-galang ng kanyang kapanahunan. At pagkatapos isang kisak mata, ang kanyang mga anak ay namatay. Isang kisak mata, ang kanyang kayamanan ay nawala. At pagkatapos, siya ay may karamdaman mula ulo hanggang talampakan. At yung kanyang the better half, o yung kanyang katuwang, ano sabi? Sumpain mo na ang Diyos. At pagkatapos, pwede ka na mamatay. Saan ka pa kukuha ng encouragement? Tapos dumating yung 3 kaibigan ni Job. At pilit na hanapin ang dahilan kung bakit nagkaganon ang buhay ni Job. Kumisang ganito tayo kagaling na mga taong magpaliwanag ng dahilan. Kaya minamalas ang buhay mo eh. Kasi ganito eh. Kasi ganoon eh. Pinipilit natin tayo ang magpaliwanag. Ngunit sa Job, ang tinuturo ay mayroong pag-uusap si Satanas at ang Diyos. At ang sinasabi ni Satanas, kaya lang naman matapat sa iyo si Job, ay dahil pinagbabala mo siya, tanggalin mo lahat yan, susumpain ka niya. Hindi alam ni Job yun. Hindi alam yun ng asawa ni Job, hindi yun alam ng mga kaibigan ni Job. Alam niyo ang pagkakaiba nitong awit 88 na manunulat na ito at si Job, ang Diyos ay nagsalita kay Job. Pero dito sa Psalm 88, hindi nagsalita ang Diyos. Ang ibig kong sabihin, natapos ang kabanata, madilim ang kanyang panalangin. Kaya, tayo ay tinuturuan ng awit na ito patungkol kung mayroon kang karamdaman o sobrang bigat ng buhay mo, ang tinitingin mo, mamamatay ka na. Ito na ang katapusan ng iyong buhay. Kung hindi man ito karamdaman, isang bagay na ang tingin mo, tapos na ako. I'm done. Para sa mga awit na ito, hanggang sa kahuli-hulihang talata, yung verse 18, inalis mo sa akin ang aking mangingibig at kaibigan. Ang aking mga kasamahan ay nasa kadiliman. Isipin ninyo ang huling-huling salita ng kabanatang ito, kadiliman. Ngunit sa atin, ay hindi dapat ganito ang ating magiging katapusan. Dahil binabasa natin ang matandang tipan. Nung kapanahunan nila ay bagamat meron silang hinihintay na Mesiyas, pero sila ay tumitingin ng pagdating na Mesiyas. Tayo ay kaiba. Tayo ay nasa bagong tipan. Tayo ay tinatawag na nasa bagong the new covenant, na mayroong pangako ang Diyos sa mga kanyang mga pinili at hinirang. At naroon ang pangako ng Diyos sa bagong tipan ng pagkabuhay na muli at ng buhay na walang hanggan. Naintindihan ba natin ang ibig sabihin ng gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? At ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. At ang sinumang sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi maliligtas. Minsan sa isang usap-usapan, paano natin maipapaliwanag ang pag-ibig ng Diyos? At idudugtong ko, tandaan natin, ang Diyos ay hindi tao. At kailanman ang tao ay hindi magiging Diyos. Kaya, paano natin maipaliliwanag ang sinasabi sa John 3:16, for God so loved the world. Ang totoo, hindi natin ito kayang maipaliwanag. Ang pagpapaliwanag natin ng pag-ibig ay hanggang pang-tao lamang. Isipin lamang ninyo, tayo ay may limitasyon. Kaya ang tawag sa atin ay finite beings. Meron tayong hangganan. So how do we find love sa isang finite mind? Hanggang doon lang tayo siguro. Siguro ang ating paliwanag ng pag-ibig ay yung binigay niya ang kanyang buhay para ako ay
Huwag mamatay. Hanggang dun lamang ang definition natin ng pag-ibig. Pero naunawaan ba natin kung anong uri ng pag-ibig na mayroong ipinapakita ang Diyos at ibinigay ang Diyos sa atin? Marahil, kung kaya't ipinapakita ang damdamin ng Diyos sa Biblia, ay upang magkaroon lamang tayo ng kahit kaunting pag-unawa ng damdamin ng Diyos. Ngunit huwag nating lilimitahan at ilalagay na ito lamang ang kahulugan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ka dito lamang sa simpleng John 3:16 ay maunawaan natin, teka muna, oo, alam ko yung pag-ibig. Pag-ibig sa aking limitadong kaisipan ng pag-ibig. Na si Jesus ay namatay sa krus. Yun ang pag-ibig sa atin. Kaya nga't dalangin ni Pablo, nawa makita natin ang pag-ibig ni Kristo na ito ay napakalawak, napakataas, at napakalalim, at napakalawak. And it is even beyond our comprehension kung sino ang Diyos. Kaya nga, kung maunawaan lamang ng mga awit na ito, ang pag-ibig ng Diyos, kung bakit ang Ama, sinugo niya ang kanyang anak. Kung bakit ang ikalawang persona ay magkatawang tao. Naunawaan ba natin ang Diyos, ikalawang persona ay nasa loob ng sinapupunan o tiyan ng isang babae? Ang manlilikha ay pumasok sa napakaliit na sinapupunan ni Maria at 9 na buwan ay naghintay doon hanggang sa kabuwanan at lumabas at pagkatapos ay inihiga sa sabsaban at pagkatapos ay nilampinan. Sabi niyo, Pastor, wala naman lampinan. Lampin sa atin yun. Pero alangan nang siya hinayang walang damit. At nadadapa, natitisod, nasusugatan. At hanggang sa siya ay binugbog at namatay sa krus. Siya ang Diyos. Ngunit, ito ang sinasabi ni Apostol Juan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Pero kahit na naintindihan natin ang pinahayag sa banal na kasulatan, tiyak ko na kulang pa rin ang pagkaunawa natin ng pag-ibig ng Diyos. Marahil, ito ang isang bagay na makapagbibigay sa atin ng bagong pananaw kapag tayo ay, anong tawag doon, titigok-tigok na. Talagang binibilang mo na yung iyong hininga. Alam naman natin, kapag malapit na talaga pati yung hininga niya mababaw na O kaya, hihinga ng malalim ang bagal ng kasunod. May mga Kristiyanong takot mamatay. Naalala ko yung quote sulat ni C.S. Lewis. Ito ay kanyang sulat sa isang babaeng American lady. At ito ang kanyang sinabi. Basahin ko na po sa English, and I'll quote, "What a state we have got into when we cannot say, I'll be happy when God calls me. Without being afraid, one will be thought morbid. After all, St. Paul said just the same. If we really believe what we say we believe, if we really think that home is elsewhere and that this life is a wandering to find home, why should we not look forward to the arrival?" At dinugtong niya, aren't there only 3 things we can do about death?
Sabi niya, first, to desire it. Second, to fear it. Third, to ignore it. At ayon sa kanya, the third alternative, which is the one the modern world calls healthy, is surely the most uneasy and precarious of all. Unawain natin ito. Ang sinasabi ni C.S. Lewis, kaya ba nating sabihin, malapit na akong mamatay at natutuwa ako? Di ba kaya nga, dami nyo nakita na mamatay o naghihinga na pumipiglas. Gusto pang mabuhay. Takot mamatay. Kung sila ay unbeliever, dapat talaga matakot silang mamatay. Pero kung ikaw ay mananampalataya, bakit ka natatakot mamatay? Kung sinasabi nating tayo yung mga anak ng Diyos, bakit tayo natatakot mamatay? Sinabi ni C.S. Lewis, di ba may sinabi si Apostol Pablo, for me to die, what? Is nothing? To die is gain? Dahil kapag ako'y namatay, bakit? Ang kamatayan ay pakinabang. Ito ang sinabi niya. Hindi niya sinabi, sapagkat pupunta na ako ng langit. Hindi yun ang sinabi niya. For me to live is Christ, and to die is gain. Tingnan niyo yung konsepto ng ating isipan. Bakit gusto natin ng langit? Kasi ang inisip natin sa langit, wala ng pollution, wala ng virus. Sa langit, wala ng sakit, wala ng kasalanan. Pero si Pablo, iba. Kapag ako'y namatay, makikita ko si Kristo ng mukhaan. Para kay Pablo, ang tunay na kagalakan is to see and be with Christ forever. Kaya, balikan ko yung sinabi ng C.S. Lewis. Kaya mo bang sabihin, handa na ako mamatay. At masaya ako kapag dumating ang araw na yun. At ano mo sabi niya? Kapag ka narinig yan ng ibang tao, pagbibintang nga, morbid. Diba? Sinong tao ang matutuwang mamatay? Kaya nga sabi niya, 3 bagay. May mga taong they desire to die. Meron silang takot mamatay. O kaya, huwag natin pag-usapan yan. Napansin niyo ba may mga taong huwag natin pag-usapan? At ayon kay C.S. Lewis, ito ang kadalasan sa ating kapanahunan ngayon. Huwag nating pag-usapan ang kamatayan. Ngunit ang sabi niya, kapag ganito ang inyong pag-uugaling, ayaw inyong pag-usapan ang kamatayan, ito ay mapanganib. It is precarious. It is dangerous. Uncertain at mapanganib sa buhay ng isang tao. Pero kadalasan na makikita natin, kinakatakutan ng mga tao ang kamatayan. At marahil ito ang isang dahilan kung bakit nailagay ang awit 88 sa atin, dahil ito ay patungkol sa kamatayan. Na malapit na siya sa hukay, malapit na siya sa Sheol. At sinasabi niya, madilim ang aking pupuntahan. Ngayon gusto kong basahin sa atin ang awit 130, Psalm 139. At pakinggan ninyo ang sinasabi ng talatang 12. Kahit ang kadiliman, ito ang awit ni David, kahit kadiliman, Psalm 139 verse 12, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo, at ang gabi ay kasinliwanag ng araw, at ang kadiliman at kaliwanagan ay magkatulad sa iyo. Pakinggan ninyo, Diyos, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo, at ang gabi ay kasinliwanag ng araw, ang kadiliman at kaliwanagan ay magkatulad sa iyo.
Ang punto ng awit 139 na talatang 12, kahit ako'y pumunta sa balon o sa hukay ng napakadilim dahil ako ay iyong anak, hindi madilim yun. Kung kaya't naway makita natin na bakit tayo natatakot sa kamatayan. Totoong dumarating tayo sa punto ng kamatayan na may takot. Ilang Kristiyano na ba ang narinig ko na alam nilang sila'y mamamatay na, ngunit sinasabi sa akin, handa na akong mamatay. Marahil, ang kasama nating si Sam ay laging sinasabi sa akin yan kapag kadadaan ng umaga sa harapan ng aming bahay, dala-dala niya yung kanyang sasakyan at pag nakita niya ako doon sa may gate, nung mababa pa yung aming pader, ngayon din niya na ako makikita. Hihinto at makikipagkwentuhan. Lagi ko siyang pinagagalitan sapagkat nakikita ko yung kanyang paa ay namamaga. At ang sinasabi ko sa kanya, alam mo ba yan? Yan ay pagpapakita ng iyong liver o ng iyong kidney ay dapat mabigyan ng karampatang lunas. Pastor, handa na akong mamatay. Maraming salamat. At ipinaliwanag mo ang ebanghelyo sa aking buhay. Kaya ang laking gulat natin, di ba? Nung napabalitang, wala na si Sam. Ikalawa, ang asawa ni Sister Lulu. Kapwa ko pastor na nagsimula ng gawain sa Taytay. Noong una, takot na takot siya dahil minsan isang gabi, hindi ko alam kung matatandaan pa na Sister Lulu, mag-aalas 12, nagring ang aming telepono at pinapupunta ako sa bahay nila. Quezon City ako, Taytay yun. At pagdating ko doon, ano ang problema? Sabi niya, doon sa upuan, di ba nakikita? Sino? Si Satanas. Sabi niya, Pastor, nakatingin sa akin. Natatakot siya. Nakakakita na siya ng mga bagay na para bang hinihintay na ako ni Satanas. Sharing, encouragement ng word at panalangin. Kasama ko nung si Eve, kaming dalawa, makit ng Taytay. At pagkatapos, muli, isang araw, tinawagan ako ni Sister Lulu at si Pastor Richie ay nasa ospital. At bakit ako pinapupunta? Ngayon, hindi na si Pastor Richie nagpapatawag sa akin, ang kanya ng asawa. Dahil ayaw na magpa-intubate si Pastor Richie sa kanyang, ayaw nang butasin, ayaw na niyang pumayag na butasin ang kanyang lieg. At inabutan ko ang pagpipiglas niya at ayaw na niya na magpabutas ng lieg. At sabi ko sa kanya, bakit ayaw mo? Sinusundo na ako ng aking Panginoon. Malapit ko nang makita ang kaluwalhatian. Marahil, hindi nyo na naabutan dito ang asawa ni Sister Merly na si Brother Fred. Siya ay nakitaan na ng mayroong karamdamang terminal. At galing ng Pampanga, ang aming pagtitipon ay dito pa lamang sa EDSA, sinundo siya ng kanyang anak. Nagpapahinto sa EDSA. At ang sabi niya sa kanyang anak, gusto kong dumalo ng worship sa Panginoon.
Hindi siya pinagbigyan ng kanyang anak dahil paano ka maglalakad? Ay nasa second floor. Ang nanay, ni Lisel at ni Lobby, na si Kabanji. Ilang araw bago siya namatay, kami nagkausap sa video online. Pastor, hindi ako takot mamatay. Handa na ako harapin ang Panginoon. At yung ang paborito niyang hymn ay yung lagi nating, madalas na naaawit natin ng patungkol sa himno ng Reformasyon. Ba't ko kinikwento ang mga bagay na ito? Dahil mayroong mga Kristiyano na hindi kilabot sa kanila ang kamatayan. Kung ituturo ko siguro, ang isang nagbigay ng kataga na may pagkahambing ng awit 88 ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Nung siya'y nasa krus, Panginoon ko, my God, why have you forsaken me? Panginoon ko, Diyos ko, bakit mo ako tinalikuran? Dahil alam natin, ng mga sandaling iyon, ang kasalanan ng kanyang mga hinirang ay nakaatang na sa kanya. Kaya kung tayo'y mamamatay, o kung tayo ay unti-unti nang patungo sa kamatayan, tinuturo tayo sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Umaunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang kamatayan ni Jesus sa krus. Sinabi ni Jesus, I am the resurrection and I am the life. Talaga bang pinaniniwalaan natin ito? Totoo na itong mga awit na ito, sabi ko, ito ay hinati ko ng 3 pagdaing. Kung bakit ito ang pagkahati ko ng 3 pagdaing, dahil nang tinitignan ko ito sa mga Hebrew scholar, ay bagamat ang sinasabi ay salitang daing o sa Ingles, ay naroong sinasabing day and night, I cry out. Sa pangalawang awit niya, ay sinasabi niyang, I call to you, I cry to you, Lord, every day. At ang pangatlong kanyang sinasabi na pagdalangin ay, but I cry to you for help, Lord. Para bang itong 3 pagsalansang na ito ay iisa ang kahulugan ng pagtawag o ng pagdaing. Alam niyo, totoo. Ayon sa mga Hebrew scholar, yung Psalm 88 verse 2, nang sinabi niyang to cry out for help, it is a plea to the God who saves. Ang kanyang pagtawag sa Diyos araw at gabi, ay makikita natin ang intensity ng kanyang panalangin at ang kanya ring pagtitiwala sa Diyos na magliligtas sa kanya. Alam niyo, ikalawang pagtawag niya sa verses 10 and 12, tumawag ng malakas. Call out loudly. Ito ang panalangin ng pagtawag sa Diyos na talagang hinahabol na niya ang kanyang hininga. It is a cry of desperation. Yung unang tawag niya ay paghingi ng saklolo, pero ngayon, ang ikalawang pagtawag niya ay alam na niya ng kamatayan na hindi na malayo sa kanya. At yung pangatlong pagtawag sa talatang 13, ang ginamit dito na pandiwa o verb, it implies utter intensity
or to utter a successive series of screams. Hindi dahil sumisigaw at umiiyak ang isang mananampalataya, ay hahatulan na natin sila ng walang pananampalataya. Ganito tayo kadalasan na humatol panlabas. Ngunit siya'y dumadaing sa Diyos. At nararamdaman niya kung gaano kasakit ang karamdamang ito na kanyang pinagdadaanan. Ngayon ang tanong ko ay ito, magiging madilim ba ang huli nating hininga sa mundong ito? Magiging madilim ba ang huling hininga natin sa mundong ito? Sa hindi mananampalataya, ito ay madilim. Dahil sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang impyerno ay napakadilim. At kapag ang isang taong walang relasyon sa Diyos ay namatay, ang kanyang pupuntahan ay ang utter darkness. Kung tayo mga anak ng Diyos, katulad ng Psalm 139 verse 12, walang madilim sa iyo, Panginoon. Marahil mararanasan nating dilim ay yung pagpikit ng ating mata. At pagkatapos, nandun na ang liwanag. At ano ang tinuturo ng kabanatang ito sa atin? Kung minsan iniisip ko, laging hindi nawawala sa isipan natin na may utang ang Diyos sa atin. Parang kailangan ng Diyos ay gantihan ako ng kanyang blessing. Katunayan, pag binabasa natin ang aklat ng awit, ay mababasa natin yung kagalakan at pagpapala ng Diyos. Natatangi itong awit 88 na walang tugon ng Diyos. Pero alam ba ninyo na dapat na masanay na tayo, walang utang ang Diyos sa atin. Para mabawasan ang ating tampo at hinanakit sa Diyos. Walang utang ang Diyos sa atin. Siya ang Diyos. Kung ano ang kanyang ibig, ito ay kanyang gagawin. Paano yung mga happy ending na nababasa natin sa banal na kasulatan? Well, para sa akin, yun ay bonus. It is not due. Hindi yan sukli at bayad. Dahil ikaw ay matapat na anak, yan ay bonus ng Diyos sa atin. At maging maliwanag sa atin na hindi ipinangako at ginarantiya ng Diyos sa lahat ng mga Kristiyano na kapag ka ikaw ay na-born again, yayaman ka, gagaang ang buhay mo, punong-puno ng kapayapaan ang buhay mo, wala kang kaaway, at lahat ng makikita mo ay maganda. Wala tayong mababasang garantiya, 100% na ibinigay ng salita ng Diyos sa mga anak. Katunayan ng sinabi ni Jesus. Sa mundong ito, kayo ay uusigin. Alam ba ninyo ang umpisa ng mundo natin nang ibinigay ng Diyos ang sumpa sa ahas at nang nangusap ang Diyos nang nagkasala ang unang tao, tutuklawin ng ahas ang sakong ng binhi ng babae. At ano ang sinasabi noon? At alam natin sa Genesis 3:15 ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay na kay Kristo, kung tayo ay anak ng Diyos, mga kapatid, anong ibig sabihin nito? If we are in Christ, ano sa palagay nyo? Umpisa pa lamang ay ipinakikita na ng banal na kasulatan ang pain and suffering in Christ. Si Apostol Pablo, na ginamit ng Panginoon
sa Europa at napakalawak ng pagmimisyon. Binigyan siya ng tinik sa laman na laging sumusuntok sa kanya. At makaikatlong beses siyang nananalangin sa Diyos na tanggalin itong tinik sa laman na ito, na sa kanyang paniniwala ito ay sagabal. Ngunit sumagot ang Diyos, "My grace is sufficient for you." Ang kailangan mo, biyaya ako. At hindi tinanggal ng Diyos ang tinik sa laman. And so, the withholding of such a life from God's people is no proof of His displeasure. Itong mga awit na ito, marahil namatay siya ng ganun. Pero hindi nangangahulugang galit ang Diyos sa kanya. At gayon din, kung ang isang tao ay mayaman, malusog, walang problema, ay hindi nagpapahayag na approve ang Diyos sa kanya. Tulad ng ating scripture reading kanina sa Amos, mayaman ang bansa. Pero ganun sa Diyos, sapagkat ang pamumuhay nila ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo ay dumaing, kung tayo ay may mga hinanakit, at kung tayo ay mayroong karamdaman na patungo sa kamatayan, merong isang balanse rito. At ang balanseng ito, in Christ, our Jesus Christ, our Savior, is the resurrection and the life. And in closing, God is not always on call. Huwag natin asahan na kapag tayo tumawag, para bang waiter ang Diyos at sasagot agad. God is not always on call. But this does not mean we stop calling and praying. Dalangin po tayo. O Panginoon, maraming salamat sa paglalagay po ninyo ng kabanatang ito sa Aklat ng Awit. Isang totoong karanasan ng isang nagmamahal sa iyo. Ngunit hanggang sa huling talata, naroon ang kanyang daing at kadiliman. Nawa, kami na nasa ilalim ng inyong tipan na bago ay magkaroon ng iba yung pananaw kapag sumasapit kami o nakakaranas kami ng masidhing kabigatan, karamdaman, o anumang kalagayan na kami patungo sa kamatayan. Na ito ay masabi namin, makikita na namin kayo na mukhaan, Panginoon. Makakasama ka namin, Panginoong Jesus, ng pangwalang hanggan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.